Ito po yung isa pang balitang nakakahiya. Isipin mo ba naman na yung ebidensya, cash, pera, kung di ako nakakamali, yung perang yan, 141,133,483 ayon sa PNP tungkol sa Pogo operation. Akalain mo inuuwi ito ng PNP sa kanyang bahay. Pagkatapos ngayon na-discover, nawawala yung 13 milyong piso. At saka bakit yung ebidensya inuuwi sa bahay? Kaya hindi talaga nagustuhan ng PNP, pamunuan ng PNP General Natates itong nangyaring ito at ng CIDG kasi nakakahiya. Grabe. Nagka-interest doon sa ebidensya, parang ganun eh. Nahaharap sa kasong kriminal at administratibo ang 6 na tauhan ng PNP CIDG kaugnay sa pagdanakaw ng 13 milyong piso. Bahagi umano ito ng mahigit sa 141 million pesos na cash evidence na narecover sa sinalakay na Pogo sa Juan Bataan Compound noong Oktubre ng nakaraang taon. Nabisto ang pagkawala ng pera nito lang Nobyembre nang ipag-utos ng korte na isauli na ang cash sa kumpanya. Nang buksan ang 9 na kahon na pinaglagyan ng pera, tumambad sa otoridad ang isang kahon na naglalaman ng mga budal money. Was found out na kulang. Budol-budol na. And at the same time, it appears na 141 but 13 million is budal money, meaning fake. No? Yun yung ginagamit na pang-bypass. Ito na ikinasa ng CIDG ang investigasyon. Excuse me po, nakakahatsing itong balitang ito. Na umano'y nagsilbing evidence custodia sa affidavit ni Patrolman Christian Nards Andaya. Inamin nito na pinaghatian nilang 6 ang pera. 4.5 million pesos ang napunta sa kanya, habang 1.3 hanggang 2.3 million pesos. Ito yung mga pangalan, no? Nagpartihan. Tinamaan ng buhay na yan, no? Nagpartihan sa ebidensya. Ay, ebidensya yan eh. Pag nadala sa korte yan, ibabalik sa may-ari. No? Mga pangalan grabe. Nurse Andaya, 4.5 million. Eric Castro, 2.3 million. Michael Camilo, investigador, 2.3 million. NJ Francisco, ano ito? 2.3 million. Evidence custodian. Jesus Polihisio, Junior, 1.3 million. At isang pangalan, malawo yung sulat ng isa, Raymart Solas. Wow! Ayan yung mga nagka-interest sa pera. Kaya nahatsing ako, nakakainis eh. Tatawa ka na lang sa nangyayari sa ating bayan. May korupsyon sa mga politiko at mga taga-DPWH sa mga project. Ito naman, nag-iimbestiga lang, nakakuha ng malaking ebidensya. Pinag-interesan pa. 13 milyon ang nawawala. Napilitan pong mag-press conference ng CIDG at saka si General Natates, PNP Chief, para i-expose ito. Na-recover nila 2024 October. Ngayon, November, na-discover nila. Dahil mayroong court order na, ibalik na niyo yung pera sa company. Nung makita, budol na yung pera. Ibig sabihin, volume yung pera, kahon-kahon yung pera, pero ibabaw lang yung ilalim. Basahan at papel na lang. Nabudol-budol na. Nawawala yung 13 milyon. Pinagparti-partihan pa ng mga nabanggit na pangalan. Anong klase mga pulis na? Wow. Grabe, no? Kakalungkot. Baka itong mga pulis na ito, nakaisip nila, mga senador, congressman at mga taga-DPWs, magnanakaw eh. Magnakaw na rin tayo. Dapat hindi po ganon. Pulis kayo, investigador, dapat hindi. Lahat ng mali, huwag pamarisan. Pero parang ginawa nyo. Aloko na. Ulitin ko 141,133,483 yung ebidensya sa raid sa Pogo operation last year. Ngayon taong ito, nung ma-discover, nawawala na ang 13 milyon. Pinagparti-partihan na. Naloko na. Kaya. Paano yan?
Ngayon sabi po ng PNP, mananagot. Summary dismissal yung mga pulis, lahat ng involved dyan. Tsaka bakit yung pera, yung ebidensya, dinala sa bahay? Inuwi daw ng bahay ng opisyal eh. Eh di ba ang lagayan ng ebidensya sa loob ng Campo Crame? Kung, di ba? Hindi dapat inuwi ng bahay ang ebidensya. Eh kung mawala yan, o yan, inuwi. Pag madiscover, saan nangyari yung budol? Kahon-kahon yung pera, yung pala ibabaw lang. Yung ilalim papel na, yung iba ay fake na. Fake na pera na. So nawala yung 13 milyon. Grabe kayo. Ano po yung masasabi diyan? Corruption sa politiko at government official, corruption sa pulis. Lord, save the Philippines. Ano mangyayari sa ating bayan, sa aming bansa, sa aming mga Pilipino? Kung yung mismo mga investigador natutokso sa pera. Oh my God. Samantala, ito yung mga wanted, mga pinaghahanap ng batas. Si Garma Leonardo. Aba, ito yung magpartner doon sa issue ng reward system, di ba? Sa tukang ni Duterte. Dating PCSO chairman, dating Napolcom, di ba? Si Garma at saka si Leonardo, parehong wanted na rin ho. May warrant of arrest. Si Bato, wala pa namang official warrant of arrest, meron ng digital warrant of arrest, pinaghahanap na rin. At saka si Bantag na dati. O ayan ho, yung mga wanted ngayon. Pinaghahanap na sila. Si Bato hindi pa wanted kasi wala pa namang pinapakitang warrant, pero meron na daw kung kopya ang mga kinaukulan sa gobyerno. Itong Garma at saka Leonardo, ito matindi ang kaso nito. Kasi sinasangkot sila doon sa pagkamatay ng secretary ng PCSO. Excuse me po. PCSO na retired general. Baryoga ba yun? Yung pinatay na secretary general na abogado. Yun eh. Doon sila sangkot. Pero nawawala, dumadami ang wanted, dumadami ang pinaghahanap. Kakayanin ba ng pulis at saka ng NBI maghanap nitong napakaraming may mga kasong kriminal, issue ng pagpatay, issue ng illegal gambling, pogo, issue ng korupsyon, at yung kay Bantag, tungkol din sa krimen yan, di ba? So, ang dami ng hinahanap. Ano kaya mahuhuli yung mga yan? Reward? Gastos yan eh. Sabagay, kuminsan yung mga reward system nakakatulong din. Pero, bagay ko, tama yung sinabi ng ating Pangulo, mag-surrender na lang kayo kung wala kayong kasalanan. Kung sa tingin niyo hindi kayo guilty at matibay yung ebidensya, wala kayong kasalanan, mag-surrender na lang kayo para malinis ang inyong pangalan at ang hindi na rin magastusan ng ating mga otoridad ang ating gobyerno ng paghahanap sa inyo. Kasi may gastos ang pagpapatupad ng warrant. Lahat yan hahanapin. Di ba? Kaya lang itong nangyari sa pulis, kakaiba ito. Illegal gambling na pogo, kurakot na pogo, ang ebidensya kinurakot pa. Only in the Philippines. Kakaiba kayo.